lang puro saya ang aking naranasan sa Bukang Liwayway. May mga hindi rin magandang pangyayari. Tulad ng minsang napagbintangan akong magnanakaw. Hindi! 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 Kailangan may managot! Kailangan mabalik sa akin ang alahas ko! Bukod sa 4 na suspect natin, may iba ka bang naiisip? Basta pagmulat ng mata ko, silang 4 ang nakita ko. Kaya sigurado ako na isa sa kanila ang nagnakaw ng alahas ko. Nung bago ka mabangga, may nakita ka ba sa paligid mo? Oo. Naalala ko meron. Yan! Itong batang to ang kumuha ng alahas ko! Ninyo, ikaw ba kumuha ng alahas si Madam Chona? Hindi po, promise po. Sabi po kasi ni Mama, masama mo unang gamit na hindi sa inyo. Naku, sinungaling ka. Bago ako nabunggo, nakita kita. Nagtingin pa tayo. Pagkatapos nung nahimatay ako, malamang ikaw ang kumuha ng alahas ko. Alam mo kung bakit? Dahil gusto mong kunin ang alahas ko para iganti ang nanay mo! Aling Gege! Aling Gege! Ano yun? Ano yun, Kring? Si Madam Chona po, inaaway na naman po si Ninyo. Ha? Naku, napakahalang talaga ng kaluluwa ng babaeng yan. Teka, samahan mo ako sandali. Halika. Chona! Mabuti na lang at may mga kaibigan at pamilya ako na hindi ako iniwan. Tama na! Mali ang ginagawa mo sa bata. Isa pa, wala ka namang ebidensya na magsasabing siya ang nagnakaw. Walang preba! Chona! Saks! Tabi! Chona, ha? Chona! Ay. Bakit mo pinagbibintangan ng bata? Si Ninyo. Ay, bakit? Wala ba akong karapatan na magbintang? Ang lakas ng kutob ko na yung batang yan ang kumuha ng alahas ko! Ako, sige, tuloy mo lang yan. Hindi lang alas mo, wala pati ang mukha mo! Ninyo, ibigay mo na yung halaas ng ninang ko na kinuha mo. Ilabas mo na, bilis! Wala akong kinukuha, Joko. Sus, nagpapalusot ka pa. Ang sabi ni Ninang, ikaw daw ang kumuha eh. Ay, magnanakaw. 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 Oy. Ano ginagawa yung mga sinasabi niyo? Bakit kayo nag-aaway? Eh kasi po, Kuya Victor, tinatawag na magnanakaw si Ninyo. Ninyo, nakasan mo yung loob mo, ha? Alam ko na hindi mo kayang gawin yung mga binibintang nila sa'yo. At saksi ako sa kabaitan at sa katapatan mo bilang bata. Pero huwag ka mag-alala. Pag si Chona, pag tinuloy pa rin niya yung paratang niya sa'yo, ako na yung haharap sa kanya. Salamat po ah. Ang tapang niyo po talaga, Kuya Victor. Ano? Ito muna. Okay ka lang ba, Ninyo? Nasa ba lahat kay Lolo Mars yung gusto mong sabihin? Opo, sabi po niya, lakasan ko daw po yung loob ko. At basta, lagi magsasabi ng totoo dahil wala naman daw po ako dapat ikabahala. Tama! Kasi hindi ka masinungaling, hindi ka magnanakaw, no? Salamat po, Mamay. Sabi din po pala ni Lolo Mars, minsan may mga desisyon ng mga tao na dahil ng bugso ng damdamin. Kaya po pala nasabi ni Madam Chona yan sa akin at napagbintangan ako. Naku, hayaan mo yung babaeng yan. Kahit anong putak ng tiyonang yan sa'yo, walang maniniwala dahil alam kong totoo. Hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw. At ipagtatagol kita kahit anong mangyari, tandaan mo yan. Tandaan mo yun. Thank you po. Love you po, Mamay. Sabi din. Ano? Halika ta. Ninyo, anong ginagawa mo? Eh, hinahanap ko kasi yung kwintas ni Madam Chona para di niya na ako mapagbintangan. Sige, tulungan ka na namin. Sige, tara. Sige, hanapin na natin. Hanap ako, oh. Ito ba?
Madam, may naghahanap po sa inyo. Sino? Hindi ko po alam. Senyorita Marisa, Andrea, ano pong ginagawa niyo dito? Kumusta ka na, Charity? Ate Charity, Ate Charity! Ay, senyorita! Tara, maglaro tayo. Samahan niyo na po ako. Naku, sandali lang mamaya na. Kasi magagalit ang lola mo. Kailangan muna tapusin ko ang paglilinis. Mamita po. Ah, oo, ang mamita mo. Pero sigurado mamaya maglalaro tayo. Ha? Maglalaro tayo. Tatapusin ko lang ang lahat ng trabaho ko. Okay po. Try po natin yung bagong binili sa akin na nail polish ni Mamita. Try natin sa mga kuko mo, then yung blush on. Ay, oo, gagawin natin yan. Alam ko na kung anong magiging ending ko. Magiging drawing board na naman ang mukha ko. Pero okay lang sa akin. Basta tatapusin ko muna ang trabaho ko, ha? Punta ka muna sa kwarto mo. Magkita tayo mamaya. Charity! Senyora? Charity! Nasaan yung singsing ko na may diamante? Wala po akong alam. Anong hindi mo alam? Ikaw lang ang huling naglinis sa kwarto ko. Madam, wala po akong kinukuha na hindi ko po gamit. Ilabas mo! Ikaw ang huling nakapasok sa kwarto ko. Ikaw ang magnanakaw. Ikaw! Hindi po ako magnanakaw. Umanda ka! Ipakukulong kita! Hindi po! Huwag niyo po akong makukulong. Gusto ko lang tumulong sa nanay ko. Gusto ko lang po magtrabaho. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako magnanakaw, madam. Nagpapakawa ko sa inyo. Huwag niyo po makukulong. Ipakukulong kita! Hindi! Huwag niyo po. Ipakukulong kita! Ipakukulong kita! Maawa kayo. Tatawag ako ng pulis! Hindi po. Hindi po ako magnanakaw. Maniwala kayo. Nay! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Maawa ka sa akin, Nay! Masakit ang mapagbintangan dahil kakabit ng pagpaparatang ay ang panghuhusga ng mga tao. Pero dahil sa pangyayaring iyon, natuto rin ako ng tungkol sa pagpapatawad. Hindi lang ako, kundi lalo na si Madam Chona. Ayoko dito, Nay. Wala ako. Hindi ako magnanakaw. Nay, ayoko ito. Alam kong naging makasarili ako at mapanghusga. At inuusig ako ng konsensya ko. Kaya ako pumunta rito para humingi ng tawad sa'yo. Sana naroon sa puso mo ang pagpapatawad. Pero hindi kita pinipilit. Alam kong mahirap ang hinihingi ko sa'yo. Pero kung sakaling hindi mo ako mapatawad, tatanggapin ko. Pinapatawad ko na po kayo. Alam ko naman na bukal sa kalooban ninyo ang paghingi ng tawad. At naisip ko rin na hindi naman ako makakarating kung nasaan ako ngayon kung hindi ko pinagdaanan ng hirap. At kung hindi ako naging matapang at dumating ang swerte sa buhay ko. Naisip ko rin na bakit ko pakikimkimin ang sama ng loob samantalang maganda na ang buhay ko ngayon. Jonah, masaya ako sa ginawa mo sa buhay mo.
binigyan mo ng halaga ang biyayang binigay sa'yo. Maraming paraan ng pagpapatawad. Pero ang pinakauna at ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad sa nakaraan at sa sarili. Mas nagiging payapa at malaya ang ating kalooban sa kasalukuyan at magbibigay daan sa mas malinaw na pananaw sa buhay at sa pakikipagkapwa-tao. Sorry. Sorry at pinagbintangan kita. Pinagdudahan. Alam ko na naging maldita ako sa'yo noon. Naging masama. Sana patawarin mo ko. Madam Chona, tinatanggap ko po yung sorry niyo. Mahalaga ang pagpapatawad. Sa halip na maghigante o manatili sa sakit, mas makakabuti kung pipiliin natin ang kapayapaan sa puso. Nang nalaman ko ang kwento ng buhay ni Madam Chona, natuto akong tignan ang pananaw ng iba at unawain ang kanyang pinagdadaanan. At yun ang naging susi para patawarin ko siya. Hello po, Lola Mars! Hello, Ninyo! Sungka? Paano po siya nilalaro? Ay, gusto mo tuturuan kita? Sige po! Sige na po, masaya ako. Meron na akong kalaro sa sungka, okay? Ninyo! May regalo po si Mama bilang pasasalamat sa pag-aaruga sa akin. Wow! Pwedeng buksan ko? Opo. Sana po magustuhan niyo. Ako! Pakisabi sa mama mo, ha? Maraming salamat. Ha? Meron pala akong ibibigay sa'yo. Para sa'yo yan. Wow! Para sa akin po to! Para sa'yo yan. Gagamitin ko po to, promise! Pupunasan ko po siya araw-araw para di masira. Inakala ko na buong buhay kaming magkakasama ni Lolo Mars. Pero hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang buhay. Lahat ng bagay ay may katapusan. Lolo Mars, pinatawag niyo daw po ako. Oo, maupo ka. Sige po. Alam mo, Victor, kaya kita pinapunta rito sapagkat gusto kong malaman mo na natutuwa ako sa naging desisyon mo. Salamat po, Lolo Mars. At sana, Victor, sana ikaw na talaga yung matagal nang hinihintay na pagbabago ng mga tiga-Bukang Liwayway at Trinidad. Lolo Mars, kung sakasakali pong papalarin ako na manalo, gagawin ko po ang lahat para po ako po yung maging daan tungo sa pagbabago. Talagang tuwan-tuwa ako at alam mo ba, sigurado ako na yung mga magulang mo, pinagmamalaki ka talaga. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay kasama ko sa dasal, umaga at gabi. Maraming salamat, Lolo Mars. Ang ganda na po ng kapilya, Lolo Mars. Ito ang muling magbabalik sa mga tao sa kanya. Alam ba ninyo? Ito talaga ang pangarap ko para sa lahat. Kaya pinagawa ko ito kay B-Boy.
Ninyo, pangako mo, nakikiusap ako na kahit na anong mangyari, panatiliin mo ang iyong pananampalataya. Ipagpapatuloy mo, yung mga magagandang naituro ko sa'yo. Kahit na wala na ako. Bakit po, Lola Mars? Saan po ba kayo pupunta? Pangako mo na lang sa akin. Pangako po, Lola Mars. Ibabahagi ko po lahat ng tinuro niyo sa akin. At ang paggawa ng mabuti. Lola Mars, tara po! Sumama tayo makisaya. Kanina pa po kasi kayo nandyan eh. Lola Mars, kissing na po. Lola Mars! Lola Mars! Lola Mars, kissing na po! Pero sa pagkawala niya, doon ko naramdaman ang tunay na halaga ng pagmamahal. Nag-iwan si Lolo Mars ng magagandang alaala sa aming lahat. Tinuruan niya ako kung paano magpakabuti, magpakatao, at maging makadiyos. Hindi makasarili si Lolo Mars. Nakahanda siya laging tumulong at makiramay sa lahat. Kaya mahal na mahal siya ng lahat ng nasa bukang liwayway. Umaalis, kaya mas lalo po ako nalulungkot. Ay, naku, Ninyo. Kailangan mo intindihin na hindi lahat ng mahal natin sa buhay habang buhay natin makakasama. Ha? Opo. Pero okay lang yun. Kasi naniniwala ako na pag may umalis, may darating. Kaya sigurado ako, may darating. Anak! Aling Gege talaga yung target nun eh. Ako talaga. Nadamay lang si Aling Gege at panigurado ko may kanalaman to sa nangyayaring eleksyon eh. Hindi pa rin bumubuti ang kondisyon ng pasyente. Pababa ng pababa ang vital signs niya. Hindi na rin rumoresponde ang katawan niya sa mga gamot. May posibilidad na magka-multiple organ failure ang pasyente. Tumalsik si Gege nang mabangga siya ng sasakyan. Malakas ang impact kaya na-damage ang atay at kidney niya. Doktor, huwag mong sabihin, Opo, ma'am. Magandang ihanda niyo na ang inyong mga sarili sa kung ano't ano man huwang mangyari. Kamusta ng kalagayan ni Gege? Hindi pa rin siya gumigising eh.
para sa amin. Noong naaksidente si Mamay Gege, marami akong naging tanong. Hindi lang sa sarili, kundi para na rin sa kanya. Ay, Kuya Inigo, nandiyan ka pala. Ninyo, alam mo, bata pa lang ako, nawala na ako ng pag-asa sa sarili ko. Pero dahil sa iyo, dahil sa mga tao dito sa Bukang Liwayway, karoon ako ng bagong pananaw. Nakita ko ang kabutihan sa busilak niyang puso. Kaya ikaw, Ninyo, huwag mo hayaang mamatay ang pag-asa sa puso mo. Pero nakita ko na mahal din si Mamay Gege ng lahat. Kaya hindi ako bumitaw. Mas lalong tumibay ang loob ko nang bumalik si Mama. Hindi na ako nag-iisa, kaya kinaya ko. At pinilit kong lumaban at lakasan pa ang pananampalataya sa Panginoon. Araw-gabi kaming lahat nagdasal para maisalba si Mamay Gege. Dun sa chapel, naramdaman ko ang pagpapahalaga ng lahat kay Mamay Gege. Hindi man kami magkadugo, pero pinagbuklod kami ng pagmamahal. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Bagay na Maria, natutunan ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon. Pinakinggan ng Panginoon ang aming hiling at gumaling si Mamay Gege. Laking tuwa ng puso ko at wala na akong mahihiling pang iba. Kasama ko na ang mga mahal ko sa buhay. Si Mama, si Mamay Gege, mga kaibigan, at lalo na si Lolo Mars. Kahit wala na si Lolo Mars sa tabi ko,
buhay siya sa puso ko. Dahil ang tunay na pagmamahal ay walang katapusan. Sa Bukang Liwayway ko natutunan ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagmamahal, nagkakaroon tayo ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng mga pagsubok. Dahil na din sa pagmamahal, kaya lalong tumitibay ang ating pananampalataya at ang tiwala na laging merong pag-asa na naghihintay para sa lahat. Lord, salamat po sa regalo ng pagkakaibigan at pagkakaisa dito sa Bukang Liwayway. Ninyo, pasensya ka na, nadamay ka sa amin. Sana balang araw mapatawad mo ko. Ate Marie, alam kong mabait ka at gagawin niyo po ang tama. At sana po magkaroon ng kapayapaan, hindi lang po dito, kundi pati na po sa buong mundo. Kain ka muna po, para bumalik po yung lakas niyo. Sige na nga. Salamat, Tan. Bal, hindi ba napakasarap ng buo ang pamilya? Kaya alagaan mo ito at ahalagaan. Tatandaan ko po yung Lolo Mars. Sana po matutunan ng lahat ang magmahalan at magtulungan. Gabayan niyo po kami at ilayo sa anumang kapahamakan. Tao ng Diyos, alam namin lahat na kayo ang pinakamagaling na manggagamot. Kami po ay tiklop tuhod na humaharap sa inyo. Tulungan niyo po si Rita. Bali. Maging matapang ka. Matapang sapagkat haharapin mo ang hamon ng buhay. Tatandaan mo yun. Katapangan, kagitingan. Ay, walang kinalaman sa kasarian. At sana po ay isa puso namin ang pag-asa, pagmamahalan, at pagpapatawad. Mag-aayos na po kami. Magandang araw po. Oh, ay nako. Napakabuti talaga ng Panginoon, alam mo ba? Napakinggan ang ating dasal. Lolo Mars, maraming salamat din po sa pabutihan na pinakita niyo sa anak ko. Salamat po, Lord.